So nasa series pa rin po tayo ng ating pag-aaral sa Gospel ng Matthew. Ngayon po, nasa chapter 5 na po tayo from verse 1 hanggang 12. I would like to focus sa sermon ni Jesus Christ sa chapter 5 verse 1 hanggang 12 dahil ito po yung pinagbansagan na the best sermon ever preached. Sabi nga ng mga theologian, yung punong-puno ng prinsipyo at punong-puno ng wisdom yung sermon na ito. In fact, yung sermon na ito ito yung na-record na the longest sermon na sinermon ni Jesus Christ sa kanyang ministry sa lupa nung siya ay nandito sa lupa. So the Sermon on the Mount ay sikat hindi lang sa churches among Christians, kundi pati yung mga businessman, pati yung mga taong namumuhay sa mundo. Meron silang, they are familiar with the Sermon on the Mount, pati yung mga prinsipyo na kasama dito. It's called the Sermon on the Mount because it was preached by Jesus on a rolling hill, doon sa mataas na level doon sa Israel, doon sa Sea of Galilee. So, nakikita ng mga disipulo, pati si Jesus Christ, yung pamumuhay ng mga tao na nakatira doon. So, when you heard the word sermon, especially sa context natin today, ito yung parang nagbibigay ng negative things sa atin. Especially sa mga youngster, sa mga teenager. Ayan na naman si tatay, nagsisermon na naman. No? Pero yung sermon ay ito yung term na kung saan malalim ang ibig sabihin. It is a positive or a negative word for you. No? Kung depende sa iyo kung gaano mo i-accept yung mensahe na yan. No? Tingnan natin sa isang definition ng isang aklat, no? It is a speech on a religion on moral terms, especially by a clergyman or serious talk on a behavior, no, sa isang tao. And especially pagdating sa context sa Bible, ito yung sermon na kung saan makukuha natin sa ano yung tinuturo ni Jesucristo sa kanyang mga disipulo. The scripture always relates yung pag-associate sa term na high place. Are you familiar with it? With this? High place, madalas ito yung tinatawag na mountain. No? Hindi lang sa New Testament, of course, sa Old Testament din. Una, ito yung binigay ni Yahweh yung commandment kay Abraham para sacrifice yung kanyang bugtong na anak, which is si Isaac. At nangyari yun sa Mount Moriah. Makikita din, familiar din tayo sa Mount Sinai. No, nung saan yung 10 commandments na binigay ng Diyos sa kanyang chosen one. Mount Carmel, nandiyan si Elijah. Nung nakita ni Elijah yung kapangyarihan, yung power ng Panginoon, no? From heaven, yung fire from heaven. At sa New Testament, ilang beses din na ginamit yung mountain na merong significant na ibig sabihin sa atin. So lahat ng mga bagay na yon ay may ibig sabihin, may pinanggalingan. Sa Matthew chapter 5, dito natin makikita yung Beatitudes, yung blessing ng Panginoon, yung kanyang sermon sa kanyang mga disciples. Chapter 5 from 1 hanggang 12, basahin natin dito, no? Sabi dito, "Now, when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down." Pasensya na, medyo maliit yung font, no? "His disciples came to him, and he began to teach them. He said, 'Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecuted you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. So, yung term na blessed, ilang beses yung pinaulit-ulit, no? Many times. In fact, yung blessed, ito yung only sermon ni Kristo na inulit-ulit din yung word na blessed sa Beatitudes na ito, sa Sermon on the Mount, no? So makikita natin yung settings ng simbahan. In fact, yung pag-unify natin yung church, dalawang meaning yun, no? Biblical definition at yung meaning ng, what's the term for this? Yung outside sa biblical na perspective. Yung church is a building, yung structure, and yung biblical definition is a church is when the people gather together, no? Yung assembly of God. Tayo yung kanyang body and He is the head of the church. Yun yung church definition. So yung settings ng kanilang simbahan na sa rolling hill, no mataas. And then Jesus Christ He sat down. No? Hindi katulad ng mga preachers today, they stood up. No? Nasa harapan. Pero yung mga rabbi, during that time, nakaupo sila. No? At yung mga kanilang mga estudyante, yung mga disciple, learner, student, nakatayo sila. Para yung kanilang mga focus ay talagang nasa rabbi. So, ganun yung settings. Merong isang picture dito na binild ng Roman Catholic during 1936. At yung building na ito, dyan sa rolling hill na yan, overlooking yung Sea of Galilee, meron siyang 8 rooms, no? May 8 silid. At dito nagbibigay ng meaning yung every beatitudes, yung teachings ni Jesus Christ sa every room na yan. When you pupunta kayo sa Israel, of course, isa yan siguro sa mga tourist destination nila. So this blessing, beatitude, is extremely challenging for us. Why? Kasi opposite siya sa tinuturo ng mundo. When you heard the word blessing, laging positive. Pero when you read about ano yung sinasabi ni Jesus Christ dito, parang negative. Baliktad sa kung ano yung konsepto natin. Pag hindi tayo talagang convinced, mahirapan tayo sa pag-apply ng sinasabi ni Jesus Christ dito. Chapter 5, 6, and 7 ay talagang nagkaroon ng malalim na meaning para sa kanya mga readers. Yung chapter 5, yung Beatitudes, chapter 6, yung wag tayo mag-ipon ng treasure dito sa mundo. No? And then 7, wag tayo mag-judge sa ating kapwa. So napakaganda ng mga chapter na ito. And then yung tinatawag na yung purpose ng letter na ito is to motivate us kung ano yung sinasabi ng puso natin, not just to susundin yung law. Ito yung issue ng Bible doon sa mga Pariseo. The Pharisees just talagang grabe yung willingness nila just to obey the law. Pero inarrange ni Jesus Christ ito, ni-motivate niya yung kanyang mga disipulo to follow kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanila. And that is the circumcision of the heart. No? Na talagang nabago ka na. Hindi tayo magiging self-righteous kung alam natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Opposite sa mga Pharisees. I would like to give an example pagdating sa pag-obey ng law. For example, pupunta ka ng Costco, no? Nahuli ako dyan ng isang beses sa Seki banda because of overspeeding. Now, meron tayong guidelines para sa overspeeding.
Right? Merong 80 kilometers per hour lang, may 100. At pag sumobra ka doon, of course, you bear the consequence, huling ka ng pulis. Hindi tayo nag-obey ng rules just to keep ourselves na safety tayo. Like for example, if you have an infant sa likod ng sasakyan natin, regardless kung ano yung limit ng overspeeding, hindi tayo magpapatakbo ng mabilis. Kasi we are concerned sa infant na sa backseat natin. Ganun yung pag-obey ng law at yung pagkakaroon ng circumcision of the heart. Yung if you are transformed, you are new because of Christ, nagiging sensitive tayo sa ano yung calling ng Panginoon sa buhay natin. So ito yung gustong ituro ng Panginoon sa kanila. Merong isang theologian, ang pangalan niya si John Stott, isang Anglican theologian. Sabi niya, the Sermon on the Mount is probably the best known part of the teaching of Jesus Christ. Through arguably, it is the best understood and certainly it is the least obeyed na commandment ng Panginoon. Madali siyang intindihin, pero ang hirap sundin. No? May 8 principles of beatitude is compared to the 10 commandments in a sense. No? Yung 10 commandments were list sa Old Testament sa mga bagay na ano yung dapat hindi natin gawin. Pero sa Beatitudes, ito yung list sa mga bagay kung ano yung dapat natin gawin. No, nakita natin yung comparison. Yung 10 commandments were listed for the things that we should not do, pero yung Beatitudes, ito yung list na kung saan ano yung dapat natin gawin. Point number 1. Makikita natin dito sa verse 3 yung word na poor in spirit. Ano ba yung word na poor in spirit? Ano yung sabihin ng word ng poor in spirit? Ito ba'y wala kang pera, no, sa iyong spirit? No. Sabi dito, now, when Jesus saw the crowd, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. No, makikita natin dito sa context na ito na si Jesus Christ, meron siyang kaugalian na mahilig mag-explain na medyo complicated. Parang anong ibig sabihin ni Jesus Christ dito? Pero grabe yung attention ng kanyang mga disipulo. Makikita natin dito yung kanyang explanation doon pa lang sa context na kung saan sila. Elevated yung lugar, makikita niyo yung pamumuhay ng ano yung pangangailangan nila. No? So Jesus Christ is trying to explain kung ano tang ibig sabihin ng poor in spirit. Yung blessed is makarios, sa Greek meaning happy. No? Blessed is the one. Sa aklat ng Psalm, laging sinasabi yung pagiging happy dito. Yung blessed is the one. Ba't ka blessed? No, ito'y parang nagsisilbing negative sa atin. Blessed is the one who, ganun. Laging may kasunod. No, makikita natin dito yung makarios, how happy is the man? How happy is the man who does not walk in the counsel of wicked? Sa Psalm. No? Pag hindi tayo sumunod dun sa ano yung way ng mundo, ikaw ay maging masaya. Ganon din dito. No? Poor in spirit. Blessed is the man kung meron tayong poor in spirit. Now, pause for a while. Pag ang isang tao ay broken, when someone is broken, may vacuum yan sa loob ng kanyang puso. He's hunger and thirsty. No? Available yan makinig ng kahit anumang advice. Kasi he's broken. He's fragile. Kaya when someone is broken, blessed yan, happy yan, kasi yan yung time na dapat nating bigyan kung ano yung sinasabi ng Biblia. No?
the Spirit of God ay available para sa kanya. Happy is the man. Kaya very important sa atin yung maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng pagiging happy. And many times empty tayo eh. Kailangan yan malagyan ng Spirit ng Panginoon for us to make us full in Him. Para tayo ay magiging puno sa Kanya. Can you imagine if a person is broken at nandyan yung vacuum sa kanyang puso and the evil world ay nasa kanyang puso, what do you expect sa tao na yan? Diba? Kaya napaka-importante sa atin yung Spirit ng Panginoon para sa atin. Meron din ditong word na yung the kingdom of God and the kingdom of heaven. When someone is empty, someone is broken, it should be filled up with the kingdom of God and the kingdom of heaven. No? Kingdom composed with two words. King, yung ruler, yung dom, yung dominion, yung kanyang kapangyarihan, authority, supreme, yung kanyang power. No? Sabi dito sa Luke 17:20-21, Jesus said, "The kingdom of God will not come with your careful observation, neither will people say, Here it is, or there it is, for the kingdom of God is within you." So, dapat tayo maging sensitive kung ano yung kingdom ng Panginoon para sa atin. Now, imagine if a person punong-puno ng Spirit ng Panginoon. Laging yung kanyang, the way he talks, the way he thinks, ay nakaka-encourage kumpara dun sa taong iba yung nasa kanyang puso. No? Masisense natin yung difference ng dalawang tao. Pangalawa, makikita din natin dito sa verse 4, yung word na those who mourn. No? Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Again, pag yung isang tao na yan ay broken or namatayan or nawala ng, think about yung mga negative things sa buhay natin. Pag dumating sa atin yan, tayo ay nagmumorn. Tayo ay talagang nasa peak ng ating yung depression. Pero anong sabi dito? Blessed are those who mourn. Again, opposite. No? Happy is the man who mourn. Ba't siya magiging happy and nagmumorn siya? For they will be comforted. Well, simply, yung words, yung salita ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, magbibigay sa atin ng comfort. Pag inuna natin ang kanyang salita. Hindi yung broken ka na nga, nawalan ka pa ng mahal sa buhay, meron pa tayong mga advice na nakuha na talagang mas lalo tayong, yung urge natin sa galit ng mundo ay nasa atin na because of wrong advice at hindi nanggagaling sa salita ng Diyos. No? Speaking of pagiging mourn, it is a process where ilang service po ang ating narinig dito na yung proseso ng pagiging isang Kristiyano ay napaka-importante. It's like yung katana, yung paggagawa ng Japanese samurai. No? Before sila naging sobrang matulis, sobrang, anong tawag doon? Sobrang matalim. Sobrang sharp sa English. Sila ay dumaan sa matinding process. Sila ay ininit, tapos pinag-ano ng hammer para sila ay magiging perpekto. Just like diamonds. Hindi naman sila maganda eh. Nagiging maganda lang ang diamonds nung nasa glass na sila. Nung bibenta na sila. Ganon din tayo. Kaya wag nating isipin na negative yung ating pagmumorn. It is, minsan, yun yung way ng Panginoon for us to be mature sa ating pananampalataya. So, blessed is the man who mourns, no? For they will be comforted. At nandito yung iglesia for us to be comforted. Nandyan yung ating kapatiran para bigyan tayo ng payo. Kapatid, patuloy ka lang.
There's two ways of mourning. Hindi yung mourning na umaga, yung pagmo-mourn, no? Una, yung believer's condition. Yung kanilang pagmo-mourn ay more on grief, yung kanilang personal opinion about kay Jesus Christ, no, na hindi nila maintindihan kung bakit nangyari sa kanila yon. They don't usually understand what happened to them. Pero unlike sa mga believers, followers of Christ, somehow, at some point, they understood kung bakit nangyari sa kanila yon. Kasi nga, sineshape tayo ng Panginoon. At hindi tayo nababahala, hindi tayo nag-worry kapag tayo ay nag-grieve, kapag tayo ay nagmo-mourn, kasi nandyan yung comfort ng Panginoon na nanggaling sa kanyang salita. 1 Corinthians chapter 1, 3-5, Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Sabi dito, who comfort us all in all of our troubles, so that we can comfort those who are in trouble, with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abounds through Jesus Christ. Ang ganda, ganun lang yun, no? Yung ating comfort ay nanggaling kay Kristo. Kapag may kapatiran na nangailangan ng comfort, we will pass that sa kanila. No, it's a cycle. Yung blessing ng Panginoon, yung pagko-comfort ng Panginoon. Pangatlo, yung word na meek. M-E-E-K. Sa verse 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yung meek ay parang, kumbaga, ito yung parang humility. Not like humility. Yung meek kasi is like recognizing others kaysa sa sarili natin. Yeah, it's like humility. Pero it's more than that. Yung talagang you will stay your foot on the ground, no? And recognizing others kaysa sa sarili mo. Meek does not mean weak. Hindi ibig sabihin weak ka. No? Meekness is not weakness. Meekness is not thinking less of yourself. Meekness is taking of myself less. No, hindi natin na-recognize na magaling tayo. Ito yung katotohanan eh. If we are good at something, 100% may mas magaling pa sa atin. Right? In any ways, no? Skillful tayo sa isang bagay na yan, if we think na tayo ang mas magaling, no. Meron pa talagang ibang tao na mas magaling pa sa atin. Wala dyan sa grupo na yan, baka nasa ibang lugar. At yung tao na yan na mas magaling sa'yo, meron pang mas magaling sa kanya. Nasa ibang lugar lang. Ganun lang yun. It's a system of patong-patong lang. Kaya we always recognize others better than us. Hindi darating sa isang point na, lalamya na lang ako, wala naman akong talagang skillful. No, it's not that. But Christ is talking about here na kailangan ibaba mo yung sarili mo. In fact, sa Old Testament, maraming cross-reference dito na pag tinaas natin yung ating sarili, ibababa ka ni Kristo. At kung sino yung nasa baba, itataas sila ni Kristo. It's a very good example for us to keep our feet on the ground. No? I-recognize yung iba kaysa sarili natin. It is a very practical illustration na kung saan magagamit natin siya sa pang-araw-araw nating ginagawa. No? Blessed is the one, no, na meek siya, no, humble siya, for they will inherit the earth. Philippians 2:3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others greater than yourselves. Na-value natin yung iba na importante sila kaysa sa atin. Magaling sila kaysa sa atin. May isang
old system ng yung Roman Empire during that time, isa sa kanilang mga weapon ay, of course, nandyan yung kanilang sandata, nandyan yung kanyang shield, at yung kanilang mga sword at mga spear, yung mga archery. Isa sa kanilang mga weapon ay yung kanilang mga horses. Yung kanilang mga kabayo. Without the horse, hindi sila makakapunta sa kanilang mga misyon to collect the tax doon para isubmit kay Caesar. At pupunta sila sa mga bayan to collect yung kanilang ano yung dapat sa kay Caesar, no? At kinakailangan nila ng horse. In order to have a transportation, kailangan nilang mag-research ng the best na horse para sa kanilang soldier. At pupunta sila sa mga iba-ibang mga bundok. Bilang isang tao, meron tayong tinatawag na qualification. Kung makakuha ka ng lisensya, of course, you need to pass the exam. Ganon din sa kabayo during that time. Yung mga weak na kabayo ay hindi pinapalagpas. Yung the only strong, brave na horse, yung mas mabilis, yun lang ang talagang qualified na sasama sa war during that time. At mayroong tinatawag na term na Greek term dito na praus. Meaning, kapag ikaw yung nag-obey sa master mo, kapag nadaanan mo na yung iba-ibang process, ikaw ay magsasubmit sa iyong kung sino yung nag-train sa iyo. Yung term na praus. No? Ganon din sa kabayo. And ganon din tayo. No? Yung isang Kristiyano who is willing to submit and to obey sa kanyang master ay qualified to worship his master. Ganyan yung term na meek, yung meekness na makikita ng Panginoon sa atin. No matter what, ano yung skills natin to worship God, pero hindi tama yung ating puso, hindi tayo submissive sa kanyang will, baliwala lang ang lahat. No? Kahit nakaupo tayo dito for 30 minutes, 40 minutes, pag hindi tayo submissive, ay mahirapan tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. It is a matter of character, yung ating change of heart sa ating puso. No? Next, yung term na those who hunger and thirst for the righteousness, na makikita natin sa verse 6. Yung ating pagiging gutom at pagiging uhaw sa Panginoon, sa kanyang righteousness ay napaka-importante. The Pharisees and the Sadducees tried to demonstrate yung righteousness, pero it is only inclined with yung sa law, sa lumang tipan. No? Laging nating naririnig to. Pero yung pagsunod ng righteousness, yung pagiging uhaw at pagiging gutom natin sa righteousness ay napaka-importante dahil ito yung gusto ng Panginoon sa atin. No? Hindi katulad ng ibang mga grupo, ibang mga sekta na yung pagsunod lang sa law ang kanilang mga gusto. Obeying the law, obeying the letter of the law ay hindi siya righteousness. Ito ay self-righteousness. No? Ang effect ng pagiging self-righteous ay number 1, yung pagiging judgmental natin sa ibang kapatiran natin. Kapag nakita natin yung ating sarili na self-righteous tayo, napakabilis nating humusga sa kilos ng ating kasamahan sa iglesia. It's very easy for us to judge kasi self-righteous nga tayo, no? Hindi yung righteousness na nanggaling sa Panginoon. No? And then nandito rin yung righteousness na nanggaling sa Panginoon. No? Yung Christ-centered na righteousness na nanggaling sa Kanya. 2 Corinthians 5:21, God made him si Jesus Christ, no, who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Righteousness is yung blameless, no? Yung hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakasala.
sa pang-araw-araw, but, trying to avoid sin kasi we are renewed in Christ. Tayo ay bago na. And meron tayong isang perfect example na meron nito. He's blameless, perfect, He's righteous, and that is Jesus Christ. No? This is the kind of righteousness that we need to pursue, yung pagiging Christ-like. At yung promise dito ay nasa the same sentence, no? For they shall be filled. And then sa verse 7, to be merciful. Tayo ba ay merciful sa ating kapwa? What's the difference sa justice at mercy? Yung difference ng justice mercy, yung justice, na-acquire natin yun yung consequence sa hindi natin pagsunod sa isang law. Meron tayong justice, hindi tayo nag-obey sa isang certain rules. No? Yun ay nakuha natin. Deserving tayo sa justice na yan. But yung mercy, hindi tayo deserving sa mercy na yan even though we are sinners. That's why we need to thank God every day dahil siya ay merciful. Siya ay gracious and merciful. No? Jesus died on the cross for our sins by showing His grace and His mercy sa atin every day. Tayo ay recipient. Pag sinabing recipient, tayo yung napili, no? Na recipient ng pagmamahal na yan ni Jesucristo sa atin. That's why we need to be merciful. Huwag tayong madaling humusga, magbigay ng judgment sa ating mga kapatiran. Dahil kung ganun yung mangyayari ay wala tayong pinagkaiba sa ibang mga sekta or grupo. Luke 6:36, be merciful just as your Father is merciful. So meron tayong perfect example and that is Jesus Christ. And then meron din tayo dito sa huli, the pure in heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito yung highlight, yung finale ng lahat. Sa lahat ng ginagawa natin, for all the things that we need to do, no? Dapat meron tayong genuineness. Yung totoo. Yung true. Pure in heart, for they shall see God. Ito yung, again, wala sa grupo ng mga Pariseo, Sadducees, yung mga teachers of the law, no, na nasa mataas na sekta. Ito ay makikita ng Panginoon sa atin if we are true sa relationship na kung anong meron tayo sa Kanya. These are the list na napaka-practical sa ating lakbayin bilang isang mga Kristiyano. Very practical, very simple list. But the question is do we allow ourselves to obey it sa buhay natin? No, that's the question para sa umagang ito. No, mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nahirapan tayo, no, ano yung mga bagay na madali sa ating gawin. No, madali siyang basahin, madaling intindihin, very easy to understand, very easy to read, but again, it is very challenging for us to follow and obey yung Beatitudes, yung Sermon on the Mount na pinuportray ni Jesus Christ sa mga niya disipulo. It's very short, but it's very challenging, no? Nasundin, very practical din para sa atin. No? Let's pray. Father, we thank you so much for your word. We thank you, Lord, for the reminder that we need to do as your disciple. Salamat, Panginoon, sa mga buhay na nandito. It is our prayer, Father, na bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng guidance. Wherever we go, dala-dala po namin, bit-bit po namin, Panginoon, ng mga listahan na ito. And in that way, mabigyan po namin papuri ang iyong pangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos.